Magandang araw mga banateros, eto na naman tayo sa lumang estilo ng politika. Paratang muna bago ang ebidensya. Sa madaling salita, headline muna, trial by publicity muna, bago linawin ang buong katotohanan. Siyempre, sabi nga ng mga NPA, kung maalala nyo, dati nating in-interview yung isang propagandistang NPA na nagbalik loob na sa gobyerno. Sinasabi niya, hindi naman importante kung totoo. Ang importante, mauna kang sabihin sa publiko, idikdik ng mainstream media. Siya mismo ang nagsabi niya na, dahil nga po ay isa siya sa mga dating NPA na penetrate ang media at tapos ay kanyang trabaho ay ang propaganda. At nung nagbalik loob na siya sa gobyerno, ito'y tinulungan niya ang gobyerno upang isiwalat ang kasinungalingan ng NPA. Alam nyo, yan po ang kanilang propaganda. Unahin mo muna kasinungalingan. Hindi na importante yung katotohanan. Tapos, tsaka mo na lang bawi-bawiin, ipaliwanag. Pero yung unang headline, yan ang importante. Yan ang kanilang sinasabi. At ngayon din, ganyan, ang tila ginagawa ng ilang mga kalaban ni VP Sara Duterte sa politika. Kasama na nga ho dyan ay yung style na ginagawa dyan sa Committee on Justice dyan sa Kamara. Si Trillanes din, bumitaw na naman ng mabibigat na aligasyon laban sa kampo ni VP Sara at pamilya Duterte. Habang ang AMLAC na report naman, tila masyadong nililito ang taong bayan. Buti na lang, may papaliwanag ito sa social media na hindi pinapaliwanag ng mainstream media dahil nga, again, kasama po ang mga bayarang NPA na mainstream media. Ayon sa panig ni VP Sara, ay ginagamit sa paraang nakakalito, kulang sa konteksto at madaling gawing propaganda. Kaya ang tanong, investigasyon ba ito o para sa katotohanan o demolition job na nakabalot sa legal na drama? Are you crying? Are you? Are you crying? At ngayon, excuse me. At ngayon, pumasok na si Atty. Panelo sa eksena. May babala na pwedeng sampahan ng kaso ang mga nasa likod di umano ng maling paratang. Ibig sabihin, hindi na lang ito basta batuhan ng statement. Kapag mali ang akusasyon, kapag misleading ang paggamit ng AMLAC, at kapag pangalan ng tao sinisira sa harap ng publiko, may pananagutan dyan. Kaya tutukan ninyo hanggang dulo dahil hihimayin natin. Talagang ano natin yan. Sisiguraduhin natin maintindihan ng bawat isa. Sino ba talaga naghahanap ng katotohanan at sino ang gumagawa lang ng ingay para guluhin ang isip ng taong bayan. Yung palakpakan! Ako po si Banat Bay at sana naman po ay kayo ay mag-subscribe dahil napaka-importante po na kayo po ay nakasubscribe po sa ating channel dahil dito po sa ating channel na ito. Dito mo talaga makasisigurado na hindi ho tayo pumapatol sa clickbait, hindi po tayo pumapatol sa masyado lang pinagaganda o for the content. Tayo po ay, ang ating goal dito sa channel na ito ay magbigay paliwanag, yung totoong paliwanag sa mga nangyayari. Hindi umaanggulo. Hindi rin po tayo ay kumikiling. Maaring tayo po ay isang Duterte supporter, not because we just being fanatic to the Duterte family. It's just because they have the mandate na gawin ang para sa taong bayan. The Duterte kind of leadership, yan ang ating naisin. Yung ganong klaseng pamamahala. Pero gayon pa man, tinitingnan natin, ano ba ang mga tama at mali? Kaya nga marami rin po tayong kinukomento o piniplay dito na taliwas sa ating kulay. Pero minsan tama sila, minsan mali sila. Depende ho yan. Hindi ho yan doon sa tao o sa kulay. Ngunit sabi ko nga, paulit-ulit, pag tama, papalakpakan natin. Pag mali, banata natin. Yun, wala akong kulay dyan. Kaya mga kababayan, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ay mabuti mag-subscribe po kayo. At sa mga nagko-comment dyan, binabasa ko, grabe nagugulat ako sa mga komento ninyo. Kasi sinasabi ninyo kung saan-saan kayong lugar. Mula Europa, Asia, Middle East, talagang yung mga nanonood sa atin. Iba't ibang dako ng mundo. May Canada, may Amerika, may Israel. Oh, walang biro. Kung meron lang sanang YouTube, meron ba YouTube sa Iran at saka sa Iraq? Aba, malamang sa malamang, may nanonood din dyan. Pero sa Saudi kasi may mga nanonood mga taga-Kuwait din. Ang daming nanonood sa atin na taga iba't ibang bansa. Kasi naintindihan ko, dati po akong OFW at minsan talaga para tayo ay ma-update.
tayo ay nanonood sa social media, ngunit sabang-sawa na tayo sa sa propaganda ng mga bayarang mainstream media, kaya doon tayo sa social media. Pero ingat din kayo dahil sa social media napakarami din ho diyang misleading, o kung hindi naman misleading ay mga for the content na mga vlogger. Ingat din po tayo dyan kasi tayo nga po hindi ho tayo mahilig sa chismis. Whether it will give us edge na panoorin ninyo, ayoko ng ganun kasi nililin lang mo ang taong bayan. Nililing lang mga Pilipino. Yun nga yung goal natin. Linawin natin ang bawat issue sa bawat Pilipino. Hindi linlangin para lang may manood sa'yo. Kasi ako naniniwala in truthfulness. Pag ikaw totoo, pag ikaw ay hindi nagsisinungaling, pag ikaw ay talagang nagsasabi ng totoo at naipapaliwanag mo ito sa taong bayan, manunod at manunod sa'yo. Pero kung ikaw ay chismis ka lang ng chismis na hindi ka naman nagpipresenta ng ebidensya, oo, manunod sa'yo ngayon, bukas, tapos sa mga susunod na araw, magsasawa na sa'yo kasi puro chismis na lang ginagawa mo. Kung hindi naman puro chismis, puro fake news. Kung hindi naman puro fake news, kiniklickbait mo lang silang paulit-ulit. Ay tayo, hindi tayo ganun. Ito, ipapaliwanag natin. Kasi mga kababayan, ito mga nakarang araw, kung mapapansin ninyo, maraming paratang na nangyari doon sa Committee on Justice, doon sa House Committee on Justice. Maraming paratang, halimbawa na lang po yung sa SALN, yung kaliwanagan sa SALN. Kahit po ako nung una, nalabuan eh. Sabi ko nga, bakit ganito? Ano meron? Diba? Totoo ba yung sinasabi nila na hindi nagpasa ng SALN si VP Sara Duterte? Totoo ba yung sinasabi nilang yung AMLAC merong 6 billion? Diba? Until nilinaw natin yan, kahapon sa isang video at saka yung mga nakarang araw pa. Kaya kung hindi nyo napapanood yun, panoorin nyo po yun para mas maliwanagan po kayo kung ano ba yung SALN, ano ba yung sinasabi ng AMLAC, ano ba yung sinasabing higit sa lahat si Trillanes. Although yung, doon sa tatlo na yun, yung kay Trillanes ang pinakawala sa hulog. Bakit? Sinabi lang naman niya. Wala naman siyang pinresentang ebidensya. Sinabi lang niya may pera tumatanggap itong mga Duterte family. Wala na siyang ebidensya. Tapos di ba kung maalala ninyo, ginawa na rin niya yung dati nung panahon ni Pangulong Duterte. Last 2 to 3 weeks, papaliwanag siya niyo ni Panelo, ginawa na rin ni Trillanes yan. Tapos naglabas ang BPI ng sertifikasyon na nagsasabing ito lang ang pera ni Pangulong Duterte. So, doon pa lang nung panahon na yon, marami nang supposedly naligaw si Trillanes, pero dahil nilabas na ng BPI ng time ng sertifikasyon na hindi totoo, hindi na naniwala kay Trillanes. Ano nga, tama yung sinabi ni VP Sara Duterte. Anong pinagkaiba? Ang pinagkaiba, yung ngayon, yung presidente ang bumabackup sa kanya, according to VP Sara Duterte, di ba? Kaya mukhang totoo daw, dahil nga sa iba na ang backup niya ngayon, yung nasa kapangyarihan na. Pero alam mo, matindi itong sinabi ni ni Panelo. Tila kakasuhan etong si Trillanes at etong mga tulad din ng AMLAC. Bakit? Diba? Yan ang ating pag-uusapan at iba pang mga bagay dahil napakaraming diversyon na ginagawa ng gobyerno para talaga mawala doon sa issue na sino ba ang mastermind. Napakaganda nga nung isang abogadong pinapanood ko, nakalimutan ko na uli yung pangalan niya. Sabi niya, kung hindi si Romualdez ang mastermind, kung hindi si Marcos ang mastermind, at sabi rin ni Zaldico, wala rin daw siya natatanggap. Sino mastermind? Baka ako, hindi kaya? Hindi kasi ganun eh. Sila yung nasa ibabaw, sila yung nag-aayos ng budget, sila yung nagbabalangkas ng budget. Ang nag-propose ng budget executive sa pamumuno ni Marcos, ang pumirma ng budget si Marcos, ang nag-deliberate ng budget, Kamara, at yung kanilang leader ang namumuno doon, pero hindi silang mastermind ng korupsyon. Sino? Si Rizal. Sino? Si Antonio Luna. O baka naman, si VP Sara Duterte. Napilit ninyong pinapatalsik, pinapakulong, kung ano-ano tinanggalan ng kapangyarihan, tapos si VP Sara Duterte. Di ba? Weird talaga eh. Kaya imposible ito mga sinasabi nitong mga animal na to. Anyway, pakinggan natin na itong pahayag o paliwanag ni... Wait lang. Bakit di ko makita? Yo. Yung pahayag po ni asa na ba yun? Nawawala. Ni Panelo, napakaganda nito. Wag yung ito. Ito talaga yung pag nagpaliwanag maiintindihan mo talaga yung tunay na nangyayari. Okay ha, panoorin. Nag-aaralan na ho namin kung anong krimen ang ididimanda namin dito sa opisyal sa AMLAC, pati rito kay Trililing.
Dahil misrepresentation eh. Kumbaga, estapa ang ginagawa ninyo. At nilalibel nyo na yung pamilya. Kahit na hindi totoo. Ayan po, Attorney Sal. Sa kaugnay naman po na issue, Attorney Sal, sa panig ng AMLAC, dahil iniulat ng Anti-Money Laundering Council na may kabuang 6.77 na bilyong pisong halaga ng mga transaksyon sa bank accounts na konektado kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawa na si Manasseh Scarpio na na-flag din bilang suspicious at covered transactions mula pa noong 2006 hanggang 2025. So, sa pagdinig ng House Committee on Justice, kaugnay nga nitong impeachment, kinumpirma ng AMLAC na may 313 na covered transactions at 17 daw dito yung suspicious transactions kay VP Sara at 300, ayun. So, may mga halaga daw na hindi malinaw ang pinagmulan o patutunguhan batay sa record. Napansin daw din ng AMLAC ang pagtaas daw ng transaksyon sa ilang taon, kabilang yung mga panahon kung saan umabot sa daan-daang milyong piso yung annual transactions. Gate ng AMLAC, patuloy lamang silang nagmo-monitor ng financial movements batay sa mga ulat ng bangko. Pero Attorney Sal, from 2006 hanggang 2025 yung coverage ng yung mga transaction, Attorney Sal. Ano pong reaction nyo dito? Ang ganito yun yung sinasabi kasi ng AMLAC, kinukumpirma nila yung mga bank accounts na meron ng ganong bank accounts. At kinukumpirma din nila na merong ganong pera doon sa mga bank accounts na nabanggit. Pero, teka muna, alam po ninyo, bumalik tayo noong 2016. Noong 2016, yung mga bank accounts na yan, inilabas na yan ni Trilling. Yon. At Take note trililing kasi. Yari na naman yan, mapipiko na naman yan. Ididimanda na naman si Panelo. Tinawag akong trililing. Si Panelo nagtawag sa'yo. ako ang nag-abogado kay Presidente Duterte noon. Siguro mga 2-3 weeks before election, inilabas niya yan. Mm. Unang-una, yung mga bank accounts, kung totoo man na bank accounts yung binilabas niya, may problema na kagad doon kasi ang naglalabas lang ng bank account, ang bangko na may order ang hukuman. Pag ikaw ay naglabas niyan nang walang pahintulot na idinidikta ng saligang batas na hukuman lamang ang makakapagpadala ng isang kautusan upang ilabas yan, o kaya naman voluntaryo na nilabas, illegal yan. That's number one. Number two, nung nag-wave si Presidente Duterte na buksan, lumabas doon sa bank account niya sa BPI, ang pera niya ay 16,000 lamang. Hindi yung 210 million na sinasabi niya. Take note ito yung i-google ninyo. Nilabas mismo ito ni Attorney Panelo kasi siyang abogado ni Pangulong Duterte at that time. Nilabas niya ito with certificate from BPI. Pinasisinungalingan yung sinasabi ni Trillanes. And yet, here he go again. Di ba? Nagsasabing, totoo yun, totoo yun. Without the necessary document to support his claim. Kasi hindi pa pwedeng akusa ng akusa. Sabi nga di ba? It's easy to accuse but it is hard to prove certain accusations. Madaling mag-akusa Pwede ko nga sabihin na ikaw ang pumatay kay ganito. Pero kung wala akong na may pipresentang ebidensya, ito isang haka-haka. Ngunit tulad nga na sinabi ko sa inyo sa intro, ang mga galawan kasi ng NPA, which is hindi lang naman po NPA gumagawa niyan, ito'y prinsipyo sa propaganda. Pukpukin mo lang ng pukpukin yan. Sabi nga ni Goebbels, di ba? Keep on saying the lies and one day, people will accept it as the truth. Even it is a lie. So anong gagamitin? Mga pagdinig, hearing, o di kaya social media, mga bayarang vlogger, o di kaya mainstream media. Araw-araw yan, pupukpukin nila. Totoo yan. Ang daming pera si VP Sara. Yan ang pinalalabas sila ngayon. Paulit-ulit yan. Daming pera ni VP Sara Duterte. Daming ganire. Ang daming discrepancy, bla bla bla. Pero pag titingnan mo, di ba sabi nga the devil is on the detail. Pag titingnan mo yung mga pinipresenta nila, lahat ay walang katotohanan.
Kasi if they really say that there is such millions account o millions of money in that certain account, bakit di mo patunayan at ilabas mo? Kumuha ka ng certification. How? You ask the court. Kasi remember, sabi nga ni Panelo dito, unless the impeachment court, kasi ang impeachment court, the Senate, unless a court issue a subpoena or on a certain account, hindi pwedeng ilabas yan. Di ba? Kaya yung kanyang akusasyon will remain accusation until proven. But, again, by the use of the mainstream media, which is the paid supporter of the NPA, ang mga mainstream media, they will keep on repeating. Buti na lang there is SMNI to counter that lies. Kasi nga, sabi nga ng SMNI, truth matters. Yeah. SMNI lang, mapapagkatiwalaan nyo. Kaya nga nandun ang Banateros para talaga isiwalat ang katotohanan. Na merong pera sa loob ng bangko. Pangalawa, meron na akong certification ng bangko, ang BPI noon. Kasi humingi ako sa kanila ng certification. Magpadala kayo ng pahayag o certification na mula nung binuksan niyang account na yan, walang transaksyon, walang deposito na umabot sa 210 million pesos. At sila sinabi nila talagang walang ganyan. meron dito 60,000 ang balanse niya. Ngayon, inulit na naman ngayon ni Trillanes yan. Inilabas niya. Ayaw! Ito namang AMLAC. Alam niyo, nagpalit ng nagpalit ng direktor kasi yung Bakit? dating direktor, pinipilit nila na gumawa ng mga payaglaban dito sa mag-asawang BP Sara at Mascapio. Nako. Presidente Duterte. Nako po, patay tayo dyan. Kikiti Lacha, Ipulong. Meron silang pinagagawa. Ayaw gawin, kaya pinalitan. Naku naman. Yun. Ang AMLAC, ang trabaho po niyan, pag humigit ng 500,000 o 500 piso ang deposito mo, automatic na monitor na nila yan. Minomonitor nila ang pasok at ang labas ng pera mo. Ang prinisinta nila, kasi sabi niya, meron ganitong 56 million, halimbawa. Sabi ng AMLA, totoo yan. Meron ganyan. Pero hindi yung ibig sabihin na yung 56 million na yun, talagang 56 million pesos yun. Yun. Bakit kanyo? Ganito, halimbawa, meron kayong deposit na 10 milyon sa bangko ninyo. Pag yan 10 milyon, siyempre nasa pangalan niya, di ba? Pag yan 10 milyon na yan, time deposit mo, makikita kagad yan sa AMLAC. Yung paglabas ng 10 million mo, record na nila, 10 million. Meron 10 million dito. Pag inilabas mo yan, papunta sa time deposit, 10 million na naman yan. Okay? Pag yan, dumating yung kanyang period para kumita. Halimbawa, kumita ng 1 milyon. Sa 6 na buwan, halimbawa, 6 na buwan na time deposit. Pag lumabas yung deposit mo na kumita na ng 1 million, maging 11 million na yan. Yung 11 million na yun, makikita sa record yun. Di kukunin mo ngayon, i-withdraw mo. Ililipat. Kasi kumita na natapos na papasok mo na naman. Yun i-record na naman yun. I-record na naman. So pag diniposit mo na naman yun, i-record niya ulit. Madalit sabi, yung 10 million mo, 4 times na sa record ng AMLAC, naging 4 times bigger. So 10, 20, 30, naging 40 million na. Sa loob lamang ng 6 na buwan, sa record ng AMLAC, naging 40 milyones na. Kasi nga, ang nire-record nila, 10 million ang account mo, 10 million mo time deposit, 10 million ibinalik mo, balik ulit sa account mo. Tapos after another 6 months, eto ka na naman, pabalik-balik. Ay talaga, abot ho yan sa bilyon, sa 10 taon.
Pero hindi yung ibig sabihin na ganyan ang pera mo ng kalaki. Nire-record lang kasi nila yung in and out flow. Ngayon, ang presentasyon nila, ito ang problema ho sa kanila. Ang pagpresenta nila, parang pinalalabas nila na ganun kalaki ang pera mo kahit na hindi. Hindi nila pinaliliwanag yung pinaliliwanag ko sa inyo ngayon. Na pag pumasok, record. Pag lumabas, record. Pasok ulit. Kita, ganun. Kaya naabot talaga sa 10 taon, yung 10 milyon mo, sa 10 taon, baka umabot na ng bilyon yun. Baka nga milyonaryo na ako eh. Yan ang pinipresenta nila. Ayaw ko sanang gawin niya nung... Kasi mahilig ako magpasok, maglabas ng pera dun eh. Na-enjoy ko lang, hobby ko lang. Oo. Papasok ako, tapos withdraw ko para may hawak ako. Pero gusto ko, kasi may ugali tayo na gusto natin nakikita yung bank account natin sa mga app na, uy, may pera ka. Diba? Pero at the same time, para kang hindi secure pag wala kang hawak na pera. Weird nga eh, di ba? May pagkaganon eh. So ako, maglalabas ako ng pera, halimbawa. Kailangan, gusto ko may hawak ako lang pera. Pero pag nabawasan yung bangko ko, babalik ko na naman. Tapos pagka nagkapera na naman doon, gusto ko hawak ko na naman yung pera. Pabalik-balik lang, pero actually same lang naman yun. Pero imagine niyo how many transaction yung nangyayari doon. Lahat yun tinototal. Mantakin mo, Brad. Noong pinalitan itong bagong direktor, pero dahil bago na, siyempre nakisama na. Naku po, patay tayo dyan. Yan na. Sinisiraan nila ng gusto ngayon. Ayun. Kaya pinag-aaralan na ho namin kung anong krimen ang ididimanda namin dito sa opisyal sa AMLAC. Naku, demanda nyo yan. Dito kay Trililing. Tama. Dahil misrepresentation eh. Kumbaga, estapa ang ginagawa ninyo. At nilalibel nyo na yung pamilya. Kahit na hindi totoo. Yan ho ang katotohanan dyan. Kaya huwag ho kayo magpapapaniwala. Basta. Dahil may narinig ako, naniniwala. Grabe pala, ganito. Teka muna, huwag ho kayo basta maniniwala. Tandaan nyo ha, ulitin ko. Ang AMLAC nire-record yung yung deposit, yung flow inflow, at outflow. Pag pasok ulit, deposit na naman. Yung transaction na yun, kinocompute nila. Nako. Yung total, lalabas ng bilyon na yung pera mo sa 10 taon. Yun. Ayan. Naku po, alam niya po. Ayan na. Malinaw, di ba? So, mga kababayan, yan po ang ating inaantay ngayon. Yung demanda ho dito sa bagong AMLAC. Sana nga matuloy. At doon sa na paulit-ulit na bitter na kaning sundalo na si Trillanes. Bakit ba tinawag na kaning sundalo yan? Di ko alam eh, pero yan ang tawag nila eh. Ako, di ko naman alam kung ano ibig sabihin ng kaning sundalo. I-comment nyo nga dyan pagka alam nyo yung kaning sundalo. Diba? Kasi paulit-ulit yan eh. Na sinasabi, kaning sundalo yan. Alam mo, napaka-importante niya maunawaan natin mga kababayan. Para bago tayo lumipat sa mga topic na kailangan masettle na sa ating puso't isipan yan. Na yung ginagawa nilang yan ay isa hong misrepresentation o misleading para po siraan si VP Sara Duterte. Para po yurakan ang kanyang imahe again, para sa 2028 election. Alam naman po natin di ba? Nababalitaan natin. Umatras na si VP dating VP Leni Robredo o ngayon ay Mayor Leni Robredo. Yun lang yung kahit papaano umaabot sa kalahati ni VP Sara Duterte. Kasi the rest, wala sa kalahati, di ba? Pagdating sa survey, wala sa kalahati. Alam mo, maniwala ko kayo sa hindi. Ito sa ginagawa nilang paninira kay VP Sara Duterte na unti-unting nalalantad yung kasinungalingan, unti-unting nalalantad yung ginagawa nitong mga congressman. Tandaan ninyo ito yung mga congressman at politiko na di umano ay nabigyan ng mali-malitang pera. Para saan? Doon sa mga ghost flood control. Kung babalikan ninyo yung mga pangyayari na yun, marami ang nangamatay dahil diyan sa flood control na yan. Na para sana iligtas ang buhay ng bawat isang Pilipino. Pero dahil nga po sa tindi ng pagnanakaw sa kaba ng bayan at ibinigay
sa mga ngayon ay linis-linis ang nag-aakusa kay BP Sara Duterte, hindi lamang ng mga congressman, pati ng ilang dating mga politiko, eto huy mga nabigyan. Allegedly. Ng bilyon, milyon. Para saan? Para again, idiin si BP Sara Duterte. Kaya yung mga yan, walang kaluluwa yung mga yan. Wala nang kaluluwa, mga false prophet pa. Bakit? Again, para lang ibagsak si Vice President Sara Duterte. From the very beginning of Marcos' term, maalala ninyo, yan na kagad ang nasa utak nila. PI. Ano yun? People's Initiative. Para baguhin ang konstitusyon dahil alam nilang hindi mananalo yung kanilang dambuhalang boss dyan. Gagawing parlamentarya tayo, hindi dahil para maayos ang ating bansa, ngunit para maging prime minister yung kanilang boss. Dahil again, wala na tayong say kung sino ang magiging pinuno ng ating bansa. Kung hindi, sila-sila na lang. At yan dahilan na yan, ay tila ang dahilan hanggang ngayon. Kaya ginagawa ito mga impeachment. The goal of this impeachment ay hindi na makatakbo si BP Sara sa 2028. They will do everything to the point selling their souls to the devil. Tatanggap ng pera. Wala na silang pakialam, masiraman sila sa politika basta may pera sila at manatili sa kapangyarihan. Para lang mapabagsak ang BP Sara Duterte. Lalong-lalo na ngayon kung saan umatras na si Robredo. Pakinggan. Umaasa pa rin ang ilang kaalyado na tatakbo sa 2028 presidential race, si Naga City Mayor Robredo, kahit desidido siyang maging re-electionist na lang. Dapat anyang wag umasa sa isang savior, sabay banggit sa mga pwedeng tumakbo sa 2028. May nabanggit ding mga mayor na pwede kung nasa edad na. Nakatutok si Mav Gonzalez. Buo na ang desisyon ni Naga City Mayor at dating Vice President Leni Robredo na huwag tumakbo sa pagkapresidente, vice-presidente o senador. Ever since man, pag kandidato kong Naga, klaro sa kuya, na din ako mabalik ng national. Si mga habo sa kuya, nangungutya na nahiling binangayayan, mabaribay ba nangaisip. Ang plano niya, maging re-electionist sa 2028 dahil nakikita niyang mas epektibo siya sa lokal na pamahalaan. Matagal na anya niya itong sinasabi sa mga kaalyado niya. Kasi hiling ko dapat haliun na ito bagang mentality na gano'n may sarang savior. Na may man arog ka yan. May man arog ka yan. May man monopoly kang kakayahan. Katunayan, marami aniyang pwedeng tumakbo bilang presidente sa 2028 na handa niyang tulungan. Katakol man kaya ang pwede. Katakol man ang pwede. Sa grupo mi, si Risa, pero beses na nagsabing okay siya. Sa hiling ko, si Bam sa Tingnan mo yan. Kaya na lang din na wala talagang pag-asa eh. Kasi mantakin mo ang kanilang hope si Risa. Ang kanilang hope si Risa Ontiveros. Kaya talagang they have to disqualify BP Sara Duterte. They have to do it as magpatakbo ng medyo. Hindi sila gagalawin. Yung hindi maingay pagdating sa korupsyon. Maingay lang sa away pamilya. Pero pagdating sa korupsyon, hindi nagsasalita. Di ba? Siyempre, yan ang kailangan nila. Oh, tama, mali. Tuloy. Sige ko, pwede man yan. Although pareho nagsabing hapo ninda. Nagbanggit din siya ng mga pangalang mula sa mga lokal na pamahalaan, bagaman ng ilan, posibleng hindi pa aniya pwede sa 2028. Sa hiling ko, si Vico would make a good president. Si Biko? Pambihirang buhay, ere, oh. Pambihirang buhay, ere. Ako, hindi naman ako, napakahilaw pa, sobra. Hindi, alam mo, makikita mo naman yan sa lungsod. Kung siguro yung Pasig, masasabi mong kaya nang pumantay sa Davao City, go. Hindi, why not? Para ako sa bayan eh. Kung anong kagaganda ng bayan, bakit hindi? Di ba? I think Vico Soto is a good mayor. No question about it. Pero para sa akin, kulang pa. Kulang pa. Bakit? Yun yang sa issue ng flood control. Anong ginawa niya? Pumunta sa kamera, binanatan lang yung kanyang kalaban. Nga si Diskaya. Hindi, kayo, hindi nyo ba nakikita yun? Para sa akin, even if you are just a mayor, hindi pa pwedeng ang concern mo lang ay yung iyong city.
So, nung time na yon, pwede ka na sanang nagsalita, pero hindi niya ginawa. Again, does it make you a bad mayor? No. You're a good mayor. You're good at that particular job. But being a president, I think, malabo. Hilaw. Kaya nga ako, di ba, sinabi ko sa inyo yung komento ni Isko. Isko is a friend. Ako, hanga ako kay Isko. No question about it. But for now, for me, Isko, magstay ka lang muna sa Maynila. Kasi your heart, your vision is for Manila. Maybe someday, pwedeng pang Pilipinas. We do not know. But for now, since hindi mo kayang itong banggain ng administrasyon dahil ginagawa mo ito sa Maynila, therefore, pang Maynila ka lang muna. Ganon din kay Biko. We're being fair. Dahil ngayon, hindi mo kayang humirit para sa pang-nasyonal, aba, diyan ka na lang muna sa Pasig. Stay in Pasig. You're a good mayor in Pasig. Pagandahin mo ang Pasig na tulad ng Davao City, then go for the national. But for now, hilaw. Ang ano lang talaga si Edad, ang sarap pa na hiling ko matibay na mayor na would make a good president, si Joy Belmonte. Pero sa pagitan niya at ng mga nabanggit niya, siya pa rin ang mas matunog. Tulad ng isang nag-leak na presidential survey kung saan siya ang pumapangalawa kay Vice President Sara Duterte. Binanggit yan ni Senador Kiko Pangilinan sa isang post. Ang mga numero umano ngayong 2 taon pa bago ang 2028, mas malakas aniya sa numero ni Robredo noong bago pa ito tumakbong Pangulo noong 2022. Kung makakabuo aniya sila ng koalisyong mas malawak sa nabuo noon, ay posibleng manalo si Robredo sa 2028. Kaya sabi ni Senador Kiko Pangilinan na binanggit ni Robredong isa sa mga pwedeng tumakbo, iginagalang man niya ang desisyon ni Robredo, naniniwala raw siyang makakatulong sa interes ng bayan kung magbago ang isip ni Robredo. Sabi pa ni Pangilinan na Liberal Party Chairman, kung hindi aniya tatakbo si Robredo ay hindi siya mapupunan ng ibang pambato mula sa kanilang hanay. Baka lumiit pa aniya ang tsansa ng panalo. Ginagalang din ni dating Liberal Party President Butch Abad ang desisyon ni Robredo. Pero kung may iba namang alternatibo, kailangan aniyang pag-usapan ng partido. That opens up discussions on who should be in for the opposition. Initially- I don't have any idea, but there are people there like Lisa Ontiveros, Kiko Pangilinan. Hinihingan pa namin ng komento ang ibang pinangalanan ni Robredo na pwedeng tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Ayun. Diba? So, bakit natin ipinlay yan? Kasi nga mga kababayan, may importante nating maunawaan na itong mga ito, it's because of the 2028 election. They're really trying to find someone that can beat BP Sara Duterte. If they cannot find someone to beat BP Sara Duterte, let's eliminate in that certain contest or election, BP Sara Duterte. How to do it? Impeachment and other extrajudicial, di ba? Action. Hindi na natin sasabihin killing. Action. Pero they would really try their best to impeach BP Sara Duterte and disqualify her sa darating na eleksyon. Yan po ang talagang tunay na nangyayari ngayon. Kasi alam mo, eto bakit ko ba paulit-ulit na sinasabi sa inyo na tila yung mainstream media ay bayaran, hindi lang ho sa bayaran at tila sila ho ay sumusuporta sa mga NPA. Bakit ko nasabi? Eto, makinig ko tayo mabuti, ha? Ang tinding pasabog ni Romualdez. Yung kanyang sinabi, napakatindi. Kung ikaw ay mainstream media, usually, pag may nakita kang news, matindi, huhukayin mo lahat Di ba? I mean, gagawan mo ng mga follow-up news, follow-up issues. Talagang huhukayin mo. Ano ba nangyari noon? Ganito ba nangyari? Ganito. Yung kay Romualdez, para lang dumaan ng isang araw. Pinag-usapan ng isang araw, tapos na. Pero dito sa impeachment, tangina walang kakwenta-kwenta. Pero halos araw-araw sinasalsal ng media, bawat programa sa mainstream media, ini-interview yung mga tangang mga politikong naglalabas ng ebidensya, kuno, pero wala naman. Araw-araw nila yan, sinasalsal, ika nga. Araw-araw nilang ginagawa. Di ba? Ganon Pero yung kay Romualdez, nga.
tingnan ninyo yung mga news na pinalalabas lang kay Romualdez. Yung una, yung ang tawag dito, yung sinasabing may whole departure order. Diba? Yung mga ganun lang. Halimbawa, ito din, yung pina-inhibit ng kasi kikis-kisa na si Romualdez at saka si Remulla. Ito lang mga ganito. Halimbawa,